As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, kabanatang 10, talatang 14, busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon na laging bago ang pagpapala sa araw-araw. Ngayon ay patuloy ka naming pinasasalamatan sa iyong pagsubaybay, maagang paggising para sundan ang atin pong mga programa dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Saan man po kayo naroon, nagda-drive, nanonood sa Facebook and YouTube channel sa inyong mga tahanan, at mga nakikinig sa Transistor Radio sa inyo pong mga bahay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At marami po tayong mga sumusubaybay sa, lalo na dyan sa Australia. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating himpilan. Ikaw ay nakikinig dito sa ating programang Rise and Reflect sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At atin pong itutuloy ang ating aklat na binabasa, ang aklat ng Hebreo, sa talatang 11 naman hanggang 18 ng kabanatang 10, at mula po sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Araw-araw, ginagawa ng bawat Jewish priest ang trabaho niya at paulit-ulit siyang nag-o-offer ng pare-parehas na sacrifices. Pero never namang nakakaalis ng mga kasalanan ang mga yon. Pero si Christ, isang beses lang siyang nag-offer ng sacrifice para sa mga kasalanan, pero sapat na yon. Tapos umupo siya sa kanan ng Diyos. Naghihintay siya doon hanggang sa completely na mapasuko sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Sa isang sacrifice lang, forever na niyang ginawang perfect ang mga nililinis sa kasalanan. At pati ang Holy Spirit may sinasabi rin sa atin tungkol dito. Unang sinabi niya,
Ito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa puso nila ang batas ko at isusulat ko ang mga yon sa isip nila. Tapos sabi pa niya, kakalimutan ko na ang mga kasalanan nila at mga masasama nilang ginawa. So, kung pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan ng mga offering para alisin ang mga kasalanan. Inuulit ko kaibigan, ang ating pinag-uusapan sa bahaging ito, sa aklat na ito, ay ang mga paghahandog sa ceremonial law. Ang ating paksa ay minsan para sa lahat, once and for all, na paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ang karamihan sa mga bote ng shampoo ay may nakasulat na instruction sa mga user na basahin, banlawan, ulitin. Ito ay tinatawag na shampoo algorithm. Ang mga salitang ito, lalo na ang pangatlo, yung ulitin, ay malamang na siyang nakakuha ng mas maraming pera para sa mga gumagawa ng mga produktong para sa buhok kaysa sa anumang isinulat ng kanilang marketing department. Sa talatang 14 ng Hebreo, kabanatang 10, ganito po ang sinabi sa ibang version. Sapagkat sa pamamagitan ng paghandog ng isang hain, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinapaging banal. Si Apostol Pablo, kaibigan, ay maaaring inuulit ang mga katotohanan na ang mga paghahain ayon sa kautusan ni Moses o ceremonial law ay paulit-ulit. Ngunit ito ay isang mahalagang punto sa kanyang argumento para sa kahigitan o kalamangan o sa pagiging mas mabuti ng handog ng ating Panginoong Hesus. Ang mga Levitical na saserdote sa kanilang mga paghahandog ay araw-araw na ginagawa. Ang katotohanang kailangan nilang gawin yon ng paulit-ulit ay patunay na ang mga hain na iyon ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Pero magandang reminder at paulit-ulit na pagpapaalaala sa atin na mayroong isang Mesiyas, mayroong isang Kristo na maghahandog ng kanyang buhay once and for all sa talatang 11. Ngunit iba ang pagkasesardote ng ating Panginoong Hesus. Sa halip na paulit-ulit ihain, siya ay nag-alay magpakailanman ng isang hain para sa mga kasalanan at pagkatapos ay naupo sa kanan ng Diyos Ama. Sa talatang 12. Doon sa pag-upo ay nagpapahayag, nagpapakita na tapos na ang kanyang paghahandog, ang kanyang sakripisyo. Ngayon ay naroon siya upang mamagitan. Ang gawain ni Jesus ay pangwakas, ultimate, kaibigan. At mayroong dalawang katotohanan na tanda ng pagiging permanente ng handog na inihandog ng ating Panginoong Hesukristo. Una, na si Jesus ay nagpapahinga na ngayon, naghihintay, nakaupo para sa kanyang mga kaaway na gawing tuntungan ng kanyang mga paa sang-ayon sa talatang 13. At pangalawa ay ang epekto ng kanyang sakripisyo sa mga nananampalataya. By one sacrifice, Jesus has made perfect forever those who are being made holy. Sang-ayon sa talatang 14. Bagamat patuloy tayong lumalago sa kabanalan, ang ating pagsunod ay walang idinadagdag sa ginawa ni Kristo. Siya ay naglaan ng sakdal na katuwiran na hindi mai-improve, wala nang pangangailangan pa o wala nang kailangang gawin pa dahil iyon ay perfect, sakdal na handog. Ang mga tumanggap ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, kaibigan, ay natututong ipamuhay ang katuwirang iyon.
Ang gawain ito ng banal na espiritu na kilala rin bilang pagpapabanal o sanctification ay nagdadala ng kasakdalan na ibinibigay sa atin ni Jesus bilang isang gift o isang regalo sa ating pang-araw-araw na karanasang buhay Kristiyano, buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Inilalagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso at isinusulat ito sa ating mga isipan. Sang-ayon sa talatang 16, nagiging way of life na natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ngunit ang pagpapakabanal ay laging nagsisimula sa pagpapatawad at katuwiran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung saan nagkaroon ng kapatawaran, hindi na kailangan ang sakripisyo. Kung saan nagkaroon ng sakdal at ganap na kapatawaran, ay hindi na kailangan ng paulit-ulit na sacrifices. Sang-ayon sa talatang 17 hanggang 18, sapagkat ganap at sakdal ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, para sa iyo, ano ang pagpapakabanal? Paano ito magsisimula? At paano mo naranasan ang prosesong ito sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Inaanyayahan kita, kaibigan, na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, Ikaw ay perpekto at banal. Kami po ay malayo ang kalagayan, makasalanan, at palaging nagkakasala sa iyo. Ngunit sinasabi ng talata na ang iyong sakripisyo ay ginawa kaming perpekto magpakailanman. Salamat, Panginoon, sapagkat nililinis mo ang aming mga kasalanan. Pinatatawad mo kami sa aming mga kahinaan at mga kasalanang nagagawa sa iyo. Kami ay iyong ginagawang banal. Tulungan mo po kaming maniwala sa katotohanan ng iyong mga salita at kaligtasang ibinibigay, at mamuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami ay manatili sa pananampalataya at sa kaganapan na iyong binigay sa bawat sumasampalataya sa inyo. Panginoon, sa pagkakataong ito, akin pong itinataas at ipinapakiusap ang mga kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig. Nakatunghay po kayo sa kanilang kalagayan. Ipinapakiusap ko po, Panginoon, na kung maaari ay inyo pong hipuin ng mapagpagaling ninyong kamay ang mga karamdamang nagpapahirap sa kanilang katawan, sa kanilang mga mahal sa buhay. Lubusin po ang pagpapagaling upang makapanumbalik po sa kasiglahan ng paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at sa pakikinig dito po sa ating programang Rise and Reflect. Muli po naming ini-offer sa inyo ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo kung kayo po ay magko-comment dyan sa comment section. I-comment nyo lamang po dyan ang inyong kumpletong pangalan at address kasama ng contact numbers, sapagkat ito po ay nagpapabilis ng pagpapadala sa inyo. At kung kayo naman po ay nakikinig sa radyo, ang mga numero na inyo pong pwedeng i-text para sa Bible Study Guide na Explore ay 0917-1742-777. 0917-1742-777.
at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.